Magandang gabi po sa inyo. Kumusta po kayo? Ako po'y Batanggenyo, tubong Alitagtag po ako, pero ako po'y nagtatrabaho sa Bawan, Batangas at sa Taal, Lemery, Batangas. Ako po'y isang general practitioner, no? Ako po'y 25 years na in the government, sa government po ako nag-work sa hospital po sa Bawan. So, 25 years na po ako in practice. Na-introduce ni Pearl ang Oli Life kay Dina kasi si Dina ay may frozen shoulders and her mom had meron siyang maraming varicosity sa paa at siya po ay diagnosed with diabetes. And then after a week meron na agad improvement kay Dina. Nawala yung frozen shoulder niya, gumaling yung frozen shoulder niya. And her mom, na-regulate yung sugar ng mommy niya na maintain at 5. So, very normal po yon. And then yung varicosities ng mommy ni Dina, lumiliit. So, sa amazement po ni Dina, nag-invite siya sa amin, sa grupo namin. At kami, pinaupo niya, nagte-therapy kami, nag-explain siya about the machine, hindi niya alam, kaming mag-asawang doktor ay nandoon. So, my husband doctor, agad siya nagtanong kay Pearl kasi nagka-question siya. Alam mo, Pearl, ganyan-ganyan. So, si Pearl natakot kasi, may doctor pala in the house. Dalawa pa. So, napatigil siya mag-explain. Pero sabi ng doctor husband ko, sabi niya, sige Pearl, pag-aaralan ko muna itong brochure mo. Padala mo sa akin yung mga brochure mo at pag-aaralan ko. Pero nakasalang po siya dun sa machine. And pag uwi naman namin sa bahay, na-relieve naman yung kanyang gout. Sabi ko, Pearl, pahiram naman sa hospital. Gusto kong introduce yan sa mga patients namin. So, after ni Arlene gumamit for a week, sinabi niya na on that whole week, hindi siya uminom kasi iniinom niya po is Algesia. Yung Algesia, combination po siya ng paracetamol and tramadol. So, double analgesic po yon, double pain reliever po yon. Yun yung kanyang iniinom para sa pain ng likod niya. And then, on that 1 week na gumagamit siya, sabi niya, hindi na ako uminom ng Algesia. Until ngayon pong araw na to, hindi daw po siya gumagamit nun because of the machine. So 1 week sa kanya, kinuha na ni Pearl kasi ipapahiram naman niya sa akin. Napilitan tuloy bumili si Arlene ng machine kasi nga effective sa kanya, nawala yung pain niya. So ako naman po, hiniram ko naman po para sa ospital sa mga pasyente ko. So inintroduce ko po sa mga nurses. Ang nangyari, ang mga nurses yung gumagamit. Pagdating po nila sa umaga, doktora, pwede bang sumalang dyan? Of course. And also, yung mga pasyente ko, okay po, may joint pains. Sige po, after po nito, baka gusto nyong sumalang doon. So, ang nangyari, excuse me po, yung mga patient namin na nakikita namin with pain, with mataas ng sugar, with may mga history ng mataas ang creatinine, itry nyo nga pong sumalang dyan sa machine na yan, ganyan. So, everyday yon na ginagawa. Pwede ho kayong bumalik bukas kung gusto nyo po. Libre pa po yan. Ito naman pong mga nurses namin na constantly gumagamit. No po, pagdating sa umaga, gagamit. Pagdating sa hapon, bago umuwi, sasalang ng 30 minutes. So, ang observation nila sa katawan nila, do hindi naman po sila matatanda pa or wala pa naman po sila mga chronic illnesses. So, ang note daw po nila, masarap ang tulog. No? Kasi alam niyo man po, pag sa ospital nag-work, medyo ang tulog namin, konti-konti lang, medyo mga puyat, ganyan. So, ang lagi kong naririnig sa kanila, oo nga, doktora, tuloy-tuloy ang tulog ko. Masarap ang tulog namin. Hindi ako nagigising in the middle of the night. So, yun yung isang sinasabi nila. Plus, ako nga, doktora, nawala yung himay ko kasi lagi siyang sulat ng sulat sa Yun yung napansin ko, nawala yung himay ko. O yung iba naman, nawala yung masasakit sa tuhod. So, true enough, meron siyang pain relief. And then, masarap ang tulog. So, meron po kami dong isang cashier. Yung cashier namin, may asawa siya na
diagnosed with nasopharyngeal CA stage 4. So siya po ay nagkikimo treatment and radiation. Siya po ay hindi na nakakatulog unless uminom siya ng morphine or magpa-inject siya ng morphine sa amin sa hospital. One time, parang ayaw na niya, parang sobra ng sakit, wala na siyang, hindi niya na gusto mabuhay, siguro po hirap na siya. Sabi ng asawa nga niya na cashier namin, doktora, gusto na nga niyang, inuuntog na nga po niya yung ulo niya tuwing gabi sa sakit. Siguro gusto niya nang basagin yung bungo niya sa sobrang pain nararamdaman. So, siya agad yung naisip ng asawa ko, ng doktor. Sabi niya, pupuntahin mo nga sa ospital, patungtungin mo nga siya dito, try lang natin kung may magiging effect sa kanya. Hapon, pinapunta namin siya sa hospital, pinasalang namin. Sabi ko, huwag ka munang uminom ng morphine mo ha, sabi namin sa kanya. And then, nung madaling araw, tumawag po ulit yung cashier namin. Sabi niya, Doktora, pwede ko po ba ulit ipasalang ngayong umaga ang asawa ko? Sabi ko, oo naman. Kasi po, first time ko po siyang nakita na humimbing ang tulog niya. So, doon pa lang na ano na kami, ito po, doktora, talaga, hindi ho siya nakakatulog. Talaga pong gusto niya na talagang mamatay. Siguro gusto niya nang basagin yung ulo niya dahil sa sobrang pain. Pero ito pong gabing ito, first time ko po siyang nakita na tuloy-tuloy ang tulog niya. So, tuwang-tuwa naman kami na, oh ba, ang ganda pala talaga nitong machine na ito. At sa mga may cancer, nakaka-relieve ng pain. Yun man lang maka-alleviate ng pain sa mga patient na may mga terminal illness na wala na talaga silang hope or ano, is malaking tulong or malaking bagay po sa kanila yon, di po ba? So, yun po yung mga ano po na pansin namin na effect ng machine sa mga patients namin. So, siyempre, ang doktor hindi naman po basta-basta maniniwala ng walang scientific evidence. Kaya sabi namin kay Perk, babasahin muna namin or aaralin namin. Pinakamahirap pong i-convince our doctors. Kaya lang, kung may mga magagandang effects sa mga patients, why not? Why not ipatry natin sa kanila? But still, kailangan po namin ng mga evidences, kailangan, ano bang niyan, effect niyan, bakit nga nakakawala siya ng mga pains, no? Bakit nakakasarap siya ng tulog, no? So, sa pag-aaral ko kasi alam niyo naman po ang mga doktor, kahit ilang taon na po kami bilang doktor, kami po ay merong continuous medical education. Kailangan po naming umattend ng mga symposium about hypertension, about diabetes. Walang katapusang pag-aaral pa rin. Siyempre, nagbabago po ang mga treatment regimen ng mga yan. So, dapat updated po kami kung ano yung mga bagong gamot. So, kami din, hindi din kami basta-basta maniniwala hanggat walang mga scientific evidences, hanggang walang mga case studies, kasi ganun po talaga. Siyempre, buhay po ng mga tao yung hahawakan namin, di po ba? So, dapat lagi kaming evidence-based o kaya po laging dapat may case study. So, ito naman pong machine na to, habang inaaral namin mag-asawa, may kanya po siyang pagbabasa, may kanya rin po naman akong pagbabasa about this machine. Hindi po namin siya sasabihin na ito ang gamot, no? Lagi pa rin ang sasabihin ko lang po ay ito po ay nakakatulong, no? Hindi ko naman sasabihin na ay gagaling ang diabetes mo dito or gagaling ang high blood mo dito or gagaling mabubuo yung buto mo dito or mawawala totally ang at babalik ka at your youth or at your young self. Hindi naman po. Pero nakakatulong siya na mawala yung inflammation, ma-relieve yung pain, makasarap ng tulog. So, yung mga ganon ay malaking bagay na po sa mga pasyente talaga. Lalo na po sa panahon ngayon, na punong-puno tayo ng stress, punong-puno tayo ng pollution, na nakakadulot ng sakit lalo sa atin. So, kung may ganitong machine na makakatulong sa atin, na ma-renew or ma-regenerate ang cells natin, na hindi agad tayo madaling dapuan ng sakit, why not, di ba? Why not introduce or help the people with illness with this kind of machine?
Pero lagi pa rin po namin sasabihin na this is not the treatment or this is not the cure, but it helps a lot. Ano po? So, ito pong machine na to sa nabasa ko is parang combination po siya. Ito po ay frequency therapy kasi combination po siya ng PEMF or ng pulse electromagnetic field at ng terahertz frequency. Yung pulse, base sa nabasa ko din, yung pulse electromagnetic frequency or field ay galing po siya sa ating Earth. Na po, yun daw po yung nawawala na sa atin kasi hindi na nga po tayo connected sa Earth surface kasi lagi na lang po tayong naka-chinelas or laging may protection yung ating feet. Na po, lagi din namang tayong nasa semento. So, hindi na tayo connected talaga. Bihira na tayong magyapak para makatungtong sa soil na doon pala po yun ang gagaling, yung pulse electromagnetic field. So, yun yung medyo nakukulang na sa atin these days kasi nga po, laging protected ang ating feet. Pero, try nyo pong pansinin yung mga trees kasi yun na yung naging kaya pala ang trees nabubuhay sila ng 100 plus years old or 1,000 years old, nabubuhay sila ng matagal kasi connected sila sa Earth. So siguro yon nakakakuha sila doon ng pulse electromagnetic field. So doon po yun po yung mechanism ng machine na to plus the combination of the terahertz frequency. So, marami po kasi tayong mga frequency. Meron po yung microwave, meron pong radio waves, merong X-rays, merong gamma rays. Ang terahertz frequency po ay between the microwave and the infrared. So, siya po ay hindi ganun kalakas yung level ng energy para makasira ng cell. Maliit lang pong level siya para makasira ng cell. At wala po siyang ionizing effect unlike yung X-rays and gamma rays. Naman X-ray, pagka-X-ray tayo to see our bones, ginagamit po yung X-ray waves or yung X-ray frequency or X-ray radiation para makita yung bones natin. So gumagamit sila ng X-ray radiation. Yun naman din pong ibang gamma rays para makadetect tayo ng iba pang sakit. So medyo matataas yung radiation frequencies nila, unlike itong terahertz. Sabi nga po nila, yung idea ng healing with frequency, kasi po re-resonate siya ng cell resonance. So ibig sabihin, parang ini-stimulate niya or ina-activate niya yung cells or nire-regenerate niya, leading to a healing effect. So yun po yung combination ng pulse electromagnetic field and the terahertz cell resonance. Ini-stimulate ang cells para mag-activate or mag-regenerate. So biruin nyo yun kung yung cells nyo nanghihina, na-stimulate ng PEMF at ng terahertz. So parang mare-regenerate siya into a new and young cell. So yung frequency niya nga ay mababa lang, nagre-range daw po ng 0.1 to 10 terahertz na nasa safe level daw po yon. So doon lang tayo sa low level kasi yung low level, yun po yung nagkakaroon ng healing effect and healing properties. So wag na tayong lalampas doon sa high level ng terahertz frequency. Ano po bang ibig sabihin ng ionizing effect na nagagawa ng X-rays at ng mga gamma rays? Yun pong mga X-rays and gamma rays ina-ionize po nila yung cell natin. Inaalisan nila ng mga electrons or ng mga ions, kaya nadi-disrupt yung cell. Kaya too much use of X-ray or gamma rays, masama po sa katawan kasi nadi-disrupt yung normal cells natin naaalisan ng ions or ng mga electrons. So, pagka po too much exposure to that, hindi po maganda sa cells natin. Unlike yung terahertz, wala po siyang ionizing effect. So, ang sabi nga po nila, therapy is rooted to the fact that our cells and tissues, yun po, meron daw po tayo talagang, yung normal cell natin ay
merong totoong electrical charges na ini-stimulate lang nitong terahertz wave at nitong pulse electromagnetic field. Tapos yun daw pong terahertz radiation at a normal level or yung at the healing level ay may ability to increase the temperature of the tissue. So, maano niya, medyo mainit. Hindi naman po mainit na mainit. Medyo mainit lang na to ni-stimulate nila yung tissues natin para magkaroon ng local healing properties. So, yung heat na yon nagkukos po yun ng vasodilation. No? Alam niyo naman po ang ating katawan, minsan meron tayong heat compress, no? Hot compress, para mag-vasodilate ang ating veins. From the word vasodilation, ibig sabihin po ng vaso are veins. Yung dilation po, ibig sabihin po ng dinadilate, binubuka. So, parang nakikita ko siyang mechanism sa mga anti-hypertension. Yung, syempre, pag high blood ka, pag hypertensive ka, ang ano po ng vessels mo are kumikipot. No po, nagkakaroon po siya ng constriction ang ating mga ugat. Lagi kong ina-explain sa mga patients ko para madali nilang maintindihan kung anong sakit na hypertension. Kino-compare ko po siya sa gripo at sa tubo na nakakonect sa gripo. So the gripo is the heart and the tubo are the blood vessels na nakakonect sa heart. So pag po may bara dun sa tubo mo, for example, nakabara kasi po may nakabarang mga doon, mga dudumi sa tubo, no? May nakaklag sa tubo. So, dapat pihit na pihit mo to the very open yung gripo para maka-pass through yung water doon at makapag-supply siya ng tubig sa gusto mong supplyan ng water. So, same with the heart. Pagka ikaw ay makipot ang mga ugat mo dahil may nakablock na sa arteries mo or sa veins mo na mga cholesterol plaques, your heart should pump harder para makapump ng mas maraming blood papunta sa mga organs. No, kasi syempre, ang heart natin ang nagsusupply ng blood all over our body. So kung ang pag-pump ng heart ay maraming bara sa ugat, mahihirapan po ang heart to pump the blood. Mag-exert siya ng effort. Sobrang pump siya. So, dahil may nakabara sa ugat. So, nagkakaroon po ng pressure sa veins natin. Yun po yung nag-i-increase ang pressure. Yun po yung hypertension. Ibig sabihin kasi ng hypertension is increased blood pressure. So, kaya po nagkaka-increase blood pressure is because may mga bumabara sa ating ugat sa puso, na galing sa heart. So, yun po yung hypertension. Ganun ko po ina-explain yung hypertension sa mga pasyente. Parang gripo at tubo. No? So, yung mga hypertensive drugs namin, yung mga hypertension regimens namin, ang kalimitang effect nila, i-vasodilate ang veins para maganda ang sirkulasyon ng blood sa ating katawan. So, meron din pong, ito pong ating machine na to, meron po siyang vasodilation effect. So, ini-increase niya yung circulation ng blood sa ating katawan. So, hindi na pala ako kailangang uminom ng anti-hypertensive drugs kung ako'y high blood kasi meron palang vasodilation effect itong ating machine na to. So, nag-i-increase din po siya ng circulation. Yun din yung maganda, yung microcirculation. Kasi, biruin nyo from the very peripherals ng ating katawan, lalo na po sa paa, di ba maliliit ang mga ugat natin dyan, mga capillaries na sa mga dulo na ng daliri natin. So, especially pag diabetic ka, ang mararamdaman nyo, ngimay yung mga dulo ng daliri mo. Bakit po? Kasi yung circulation ng blood doon is hindi na masyadong maganda. Why? Because masyadong viscous or masyadong malapot na yung blood na dumadaloy sa iyong peripheries. Kasi instead na ang daladala ng blood mo or oxygen or proper nutrition para sa ating katawan, ang daladala po is blood with
high in glucose kasi diabetic ka. So, hindi nga po magandang sakit ang diabetes kasi mas mataas ang glucose content, instead, nare-replace po yung oxygen natin, tumataas yung mga glucose content sa ating blood. So, ang supply ng ating mga paa, hindi na magandang klaseng blood kasi mataas na sa glucose. Kaya, ngimay sila kasi nawawala na yung mga oxygen, nare-replace na ng glucose. So, nangingimay na yung mga peripheries natin. So, most common symptoms po ng mga diabetics are numbness ng extremities, lalo na po sa paa. Hindi nila na alam na pako na pala sila or nasugatan na pala yung paa nila. Hindi na nila napansin. Napansin na lang nila, malala na yung sugat nila kasi nga numb na po yung mga paa nila. And good thing about our machine, meron pong microcirculation. Ibig sabihin, kahit yung hanggang dulo ng paa mo, na-increase yung blood flow because nagva-vasodilate, and then nagkakaroon ng magandang circulation kahit yung mga maliliit mong ugat. And hopefully then, ma-replace na ng oxygen ang glucose content. So minsan, kaya sila gumaganda yung sugar level dito sa machine na to. Kasi nahihil na nila yung cells instead of cells carrying glucose content, hinihil nila yung cells, so magkakaroon na ulit ng oxygen. Tumataas yung oxygen na sa na-carry ng iyong blood cells. So yun yung, kaya siguro siya nagkakaroon ng nano-normalize or nare-regulate na yung mga blood glucose nila. So yun po yung nakikita kong answer dun sa bakit nagno-normalize yung mga sugar, bakit gumaganda yung pakiramdam ng mga paa nila or ng mga joints nila, bakit bumababa na yung kanilang glucose na dati po mataas, ngayon nagno-normal na. So yun yung nakikita kong explanation bilang doktor, yun yung na i-associate ko dito sa effect ng machine na ito. Vasodilation, microcirculation na kailangan ng katawan natin. Plus, the cell regeneration. Nare-regenerate niya yung cells natin na dying into a new cell. And then, ito pala din pala, bago ko makalimutan, yung may property siya na autophagy. Kung sino mang may alam ng autophagy, yun po yung na-discover ng doctor sa Japan way back, na nakaka-reduce or nakaka-weight loss yung autophagy. Ano po bang ibig sabihin ng autophagy? Yung autophagy po, from the root auto, cell, phagy, kinakain. Yung cell, kinakain mo yung sarili mong cell. Nag-autophagy siya. So ano pong kinakain ng cell mo? Ba't mo kinakain yung sarili mong cell? Pag po yung normal cell mo ay healthy siya, meron kang cell na hindi healthy, kinakain niya yung unhealthy na cell. Meron tayo kasing lysosome sa ating blood, didikit siya dun sa unhealthy na cell at maaano na po siya, ma-degrade na yung cell na yon. And then the normal cell will eat it, and dun na po magkakaroon na siya, ma-energize na tong si new cell mo, matatransfer na sa kanya yung mga na-degrade na tawag dito, mga cells niya na-degrade, kinain niya, ma-energize na lalo itong si cell mo. So yung autophagy po ay na-discover nga sa Japan, parang tawag dito, weight loss management. Pero yun po ay kailangan mong magpakagutom ka, para mag-activate yung autophagy sa katawan mo, at least 2 to 3 days ka talagang walang kinakain. Kasi magugutom yung cells mo, kakainin niya yung mga bad cells mo. Even, kinakain ka din nila yung mga cholesterol plaques mo, yung mga taba mo, kinakain din ng mga healthy cells para lang ma-energize ka, para hindi ka masyadong manghina. Yung mga healthy cells, kakainin nila yung mga cells mo na dying, para sila maging malakas. So, yun yung nagiging source of energy mo. So, yun po yung autophagy. Ano pa ba? Kasi sabi ni Pearl, nagre-reduce nga siya ng inflammation no?
At yung ating joints, ang joints natin, pag tumatanda po kasi tayo, joints po yan, smooth ang surfaces ng ating mga cartilages, ng ating mga ligaments, smooth po siya, tapos meron po siyang fluid in between. Pero as we grow old, no, syempre hindi na natin maiwasan, maubusan na po tayo ng mga collagen dyan, hanggang sa, kaya po nagkakaroon ng osteoporosis kasi nawawala na tayo ng nutrients, nababawasan ng mga calcium. So yung mga buto po natin ay, ang term po sa Tagalog ay nagagato, gumagato, no? Kasi as we grow old, nawawala na po tayo ng supply ng mga collagen. Siyempre, hindi na nagiging, tumatanda na talaga ang cells natin. So nawawala na tayo ng supplies ng collagen. At ng mga, nababawasan na din po yung mga synovial fluids in between ng joints natin. Kaya, pansin nyo, nagdidikit-dikit na yung ating mga joints, no? Yung mga cartilages natin dyan, hindi na rin po sila ganun ka-smooth. And kaya pansinin nyo yung mga tuhod nyo, meron, pag hinawakan nyo at naggaganon, ay, ang tawag po namin, may crepitus. Yung tuhod niya, try nyo ganun, pag may cracking effect, ibig sabihin po nun, ay, ano na yan, nagagato na yung mga ano mo dyan, cartilages mo dyan, or nababawasan ka na ng synovial fluid. Pero dito daw po, ini-stimulate niya yung production ng synovial fluid. That's why, tsaka nag-i-increase siya ng collagen. So ibig sabihin, pwede pa ulit siyang maging smooth, pwede pa ulit maging smooth yung ating mga joints. Kasi, nag-stimulate siya ng synovial fluid. So, magkakaroon na ulit ng fluid in between our joints. So, siguro, isang property yun kung bakit nawawala yung mga masasakit natin, shoulders, kasi na-stimulate yung synovial fluid production, na-stimulate yung collagen production, kaya nababawasan yung mga masasakit na, hindi na sila nagbabanggaan masyado. So, yun yung nakikita kong explanation dun sa kung bakit meron siyang effect sa cartilage natin, meron siyang effect sa bones natin. So, ito pa pala, sabi po, noong 1979 daw, sa US, the US FDA approved the PEMF as a safe and effective treatment for the non-unions of bones. Kaya po, nag-stimulate pala siya ng bone repair. Pero, wala pa silang maipakitang proof or evidence kung bakit. So after 25 years of research and studies, nakita na nila kung bakit nakakapag-heal ng bone itong PEMF na to. So nakita nila is doon sa mismong cellular membrane, yung sinistimulate nila, yung cellular membrane, pinapagaling nila yon. So yun yung, after 25 years of research, yun yung nakita nilang effect. Kaya pala, kasi yung mismong cell membrane ang ini-stimulate nila para mag-grow, no? Andun yung na-identify nila yung site ng action ng PEMF dun sa cell membrane repair at dun sa osteo induction pathway. Kaya pala nakaka-heal siya ng bone. Pero inyo, after 1979 pa, na-approve ng US FDA na ito ay may healing properties sa bones. Pero hindi pa nila mahanap noong time na yon. Pero after 25 years pa, so 1979 plus 25, 1994, na-prove na yun pala yung site ng PEMF, yung cell membrane repair, tsaka yung osteoinductive pathway, yung target ng PEMF. Tapos yun nga, nire-reduce din nila yung, syempre pag may masakit sa'yo, tumataas yung, ayun pong mga cytokines, yung tinatawag naming cytokines, yun po yung mga pain receptors eh. So, nire-reduce niya yung inflammatory cytokines ng ating cells. Yun po yung isang effect ng PEMF. So pag nababasa natin, kaya pala siya na nakakawala ng pain, kaya pala siya nakaka-reduce ng inflammation. So doon pala sa cellular membrane mismo. So talagang yung mismong cells pala yung ini-stimulate nitong PEMF na to. So it all starts with the cell repair. Kaya po ang tawag sa kanila is cell regeneration. So ang ganda, pag sa cells ka nag-umpisang mag-repair, it follows ang
tissues natin, composed of cells. So magiging healthy na. From pag healthy na ang cells mo, so it follows na lahat, pati organ mo, magiging healthy na din siya. No? Meron kayong minention, posible ba yon na kaya naglo-lower yung blood sugar because yung pancreas is functioning better. In other words, it's able to produce more insulin to break down the sugar. True. Very true po. Kasi kung meron po itong cell regeneration, kasi as we all know, yung nanggagaling po sa pancreas, specifically the alpha cells and the beta cells, no, mahirap lang pong explain. Yung alpha cells and beta cells ng pancreas, they are the ones producing insulin. Ano, and so, pagka po nasisira ang ating beta cells, nagdi-decrease ang ating insulin production. So, kung meron tong healing properties or cell regenerating properties sa ating cell, so pwede pong mag-heal ang beta cells and alpha cells to produce more insulin. Kaya pwede din po, very true, pwede po kasi ang cells nga po yung mismong nire-regenerate nitong nitong PEMF and terahertz. Talaga kung sila'y diretso sa cells ang repair. Yan naman po pag diabetes po, it's either wala tayong napoproduce na insulin or tumataas ang ating glucose consumption and metabolism. So, mas maraming glucose, decrease ang insulin. So, yan po. O kaya, wala ka na talagang insulin, tataas po lahat ng ating kainin kahit nasa moderation pero wala na tayong glucose, hindi na ho natin mapipigilang tumaas ang ating glucose production kasi wala na tayong insulin to metabolize it. Pero ako po, kaya nga po, kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi ko po pwedeng sabihin na itong machine natin is the cure. Ano po? Kasi kung meron na po tayong mga pre-existing diseases like hypertension, diabetes, which kasi ngayon po ang trend na sa mga hypertensive, diabetics, pong dinadagdagan na po nila yan ng statins. Ano po ang use ng statin sa mga diabetic, hypertensive with hypertensive cardiovascular diseases. Talaga pong nakaano na yan, may statin na pong kasama yan aside from the anti-hypertensive drug, anti-diabetic drug. Talaga pong nakakombine na ang statin. What is the use of statin? Ano po? Kasi, syempre po, talaga pong pag hypertensive ka, what is the cause of hypertension? Meron ka na pong nakabara sa ugat mo. Ano po yung nakabara sa ugat mo? Yun po yung mga cholesterol plaques na na-acquire po natin yon since pamula pa po nang tayo 20 years old. Sa kakakain po natin ng hindi mga healthy na food, no, nagkaroon na po na tayo ng mga cholesterol deposit na tapos cholesterol deposit lang siya na naging plaque na, nanigas na. So yun pong mga cholesterol plaque na yon, anytime pwede po yung mag-rupture and yun po ang nagiging sanhi ng atake sa puso. Kasi pag nag-rupture po yun, totally magbablock na po yun sa ating ugat. Worse kung nasa puso po yung ugat na yun na na-rupture. Worse kung nasa utak po natin yun. Magkukos ng stroke. Sa puso naman, wala na. Magkukos na po yun ng MI, myocardial infarction. Wala na tayong magagawa doon sa patay na po ang nun. So, ang statin po ay piniprevent yung mga cholesterol plaques to rupture. No? So, kaya siguro, kasi nga tayo po ay meron ng mga cholesterol plaques since 20 years of age due to eating unhealthy foods. No? So, hindi na ho natin yan maiiwasan. No? Kaya halos lahat tayo, high blood na, halos lahat tayo, diabetic na because of what we eat. So, yun po ang role ng statin. No? Pero maganda lang, kung hindi naman po talagang mataas yung cholesterol levels, ano po ba yung mga taba na nakikita natin sa blood? Cholesterol, triglycerides, LDL, HDL, VLDL. Sila po yung mga klase ng taba na nakikita mo sa ugat mo. So, meron po yung mga normal or normal range. Na po. So, lumampas po tayo dun sa normal range ay pwede na po tayo talagang mag-develop ng
ng ganong sakit, no, na tumaas ang mga cholesterol ano natin sa katawan at maging mga cholesterol deposits, maging mga cholesterol plaques. So we have to reduce that. We have to address that increase in your mga cholesterol and triglycerides. Kaya po nagbibigay tayo ng mga statins, mga 5 rates na po para mabawasan talaga yon. And then, para naman po talaga dun sa may mga prone or at risk na mag-develop ka talaga ng cardiac arrest no, or MI, yung pinoprotektahan na lang po ng statin yung mga cholesterol plaque na mag-rupture. Gaano katagal pwedeng tumapak sa machine ang naoperahan, buong ovary niya tinanggal? Doktora, 1 month na po siyang naoperahan. 1 month na pong naoperahan sa ovary. So, medyo healed na yung sugat niya. Ano po, pag mga 1 month na kayong naoperahan, kasi ang sugat niya po sa loob at sa labas, kung natanggal. Pero kalimitan, 1 month, nag-heal na po yung wound. So, wala naman pong masamang feeling ko kasi nga po, meron siyang healing property. Siguro po at a very minimal strength lang. Kasi po yung minimal strength is andun yung healing process. Pero hindi naman po siya siguro binabawal sa mga naoperahan. Pagka ganun nakatagal, 1 month, baka naman po makatulong sa healing process. Actually, yung uncle judge ko, ma-i-share ko lang, yung kapatid po ng mother ko is a judge. O-opera lang niya from retinal detachment. So, retinal detachment, alam niyo po yung retina, ito pong buong mata niyo, retina po yan, no? Na-detach yung kanya, meron pong muscle na detach yung pagkadikit sa eyes niya. So, pagkakalimitan ganon, yung unang panahon na hindi pa ho na-opera yung retinal detachment is wala ka na talagang vision sa eyes mo. Pero luckily po ngayon, na-opera na yung retinal detachment. So, ka-opera lang po ng uncle ko siguro mga 1 week or 2 weeks ago na nabanggit nga po ng nanay ko. Sa Pearl, demohan naman natin. So, sabi niya, di ba Pearl, parang dati pumipikit siya, ang sakit. Siguro po yung effect ng operation niya. Pero sabi niya, with 1 week of use, wala na yung pain sa eyes niya. Siguro po, nahihil nung machine. Kasi yun ang sabi niya. Sabi niya dati, sobrang tipikit ako, masakit eh. Pero nung gumagamit ako nito, nawawala na yung sakit nung ganun ko. Siguro po nagkakaroon ng healing process dun sa site ng operation niya. You mentioned that you have a friend who got healed. Yung may frozen shoulder, doktora? Apo. Tapos, tama po ba yung pagkaintindi ko, na-heal siya because of the yung collagen production was stimulated tsaka yung fluid doon. So, I have a frozen shoulder already more than a year because of probably overwork, pero wala naman akong hypertension, di rin ako diabetic pa. So that's my another question is ilang weeks pong ginagamit ng friend nyo bago na healed yung kanyang frozen shoulder? Si Ma'am Hindi ko Dina. nakuha kanina. Si Ma'am Dina, parang 1 week nga ba, Pearl? 1 week na po kasi 1 pinahiram week po, itaas niya. Apo. 1 week lang. Oo. Tapos yung Ako Sige, po, actually ako din po, kasi kalimitan yan din po ang sakit ko, no? Nagbubuhat po kasi ako ng mga paso kasi naghahalaman Opo. ako. So, feeling ko, sabi ko, ang sakit ng shoulders ko. And ako hindi ko masyado pong, basta may masakit sa akin, agad po akong iinom ng pain reliever dahil ayoko pong makagambala sa ginagawa ko. So, hindi pwedeng iinom po agad ako either paracetamol or celecoxib. Ang taas, di po ba? Dahil gusto ko magaling agad. Ayoko pong aabutin ng kinabukasan yung pain. So, I have to take pain reliever agad. So, eto nga pong masakit ang aking balikat to the point na hindi ako makapaghubad ng damit at hindi rin po ako makapagtaas kasi masakit po siya itaas. So, inuusap ko pa yung asawa ko pakihubad ng damit ko kasi hanggang dito lang yung kaya ko. Ama, mahirap. Apo.
So, hindi ko siya iniinom ng gamot. Sabi ko, i-challenge ko nga tong machine na to. Ah. 2 days ko lang po siya ginamit. Ibig sabihin, apat na beses. And then sabi ko nga po sa asawa ko, sorry, hindi na kita kailangan kasi kaya ko nang igamit ko yung Very ano good. ko. Oo. So, Oo. hindi ko lang siya ikwento masyado kasi maraming maniniwala sa machine pag kinwento ko na siya based on my own experience. Kaya sabi ko, hayaan tong mga nurse na to at mga pasyente namin ang magpatunay sa sarili nila. Baka sabihin nila kasi, ay, ang yabang ni doktora. Hindi ko siya po kinikwento. Sa akin na lang yon na in 2 days time na nag-improve yung frozen shoulder ko din talaga. So, medyo mabilis yung sa akin si Dina kasi 1 week pa gumaling na siya. Ako 2 days eh. Nag-start po ako ng level 2 kasi nung nga pong sumasalang ako, Pearl, hindi ba ako makukuryente dito? Talaga pong very anxious ako eh. Takot po akong gumamit ng mga ganyan. Takot ako makuryente. So, I started with 2. And ngayon po, hindi po ako tumataas sa 4. 3 and 4 lang po ako. Hindi ko po, basta nandun lang po ako kasi sa isip-isip ko wala naman masyadong masakit sa akin or wala namang kailangang i-ano sa akin eh. So, andun lang po ako sa 2, 3, 4 hanggang ganun lang po yung paggamit ko. Dagan ko lang po yung Thank kay doktora you. na sa frozen shoulder, no? Si Ma'am Dina po, nag-steroid na ang shoulder niya. For 2 years na po siya Ini-injectionan. nagpapagamot, ini-injectionan na po ang kanyang frozen shoulder. Ang brand niya nang ginagamit, hindi turok, kung hindi suot. Hindi niya to natataas. 1 week nataas po niya. Ngayon po, yung kapatid ko po sa Italy, may frozen shoulder po. Yun ang nirereklamo niya. Pinadalan ko po siya ng device kahit hindi siya nakakasalang. Gumaling po yung frozen shoulder niya. Kaya lang, nung tinaas niya po, yung strength, sabi niya sa akin, bakit 2 weeks na akong masasakit pa rin? Gumaling na, bumalik uli. Nasakit pa rin. Sabi ko, baka healing crisis. Sabi ko, itry mo kayang ibaba uli ang strength. Nung Tama. binaba niya uli, yung strength, nawala uli. Sabi ko, yan yung strength mo na. Wag mo nang itaas. So, nasa 3 lang pa. Kasi nung nag-5 na siya, sabi niya sa akin, bakit ganon? Nagko-complain siya, ba't ganon? Hindi na uli nawawala yung frozen shoulder ko. Sabi ko, baka nag-healing crisis ka. After 2 weeks, ganon pa rin. Sabi ko, bakit hindi mo ibaba kung saan kahiyang, kung saan gumaling yung frozen shoulder mo? Ibinaba niya, tapos sabi niya sa akin kinabukasan, nawala na uli ang frozen shoulder ko. So meaning to say, yun ang dahilan kung bakit kailangan nating magsimula sa mababa. Kasi yung body natin, iba-iba yung body natin. Pwede ang iba, gusto ka agad 10, kasi may kaibigan po ako, nag-10 siya, unang salang nag-10, na magaang mukha niya para daw siyang binugbog, para siya nag-exercise. Kaya nga po nire-recommend na simulan sa mababa, gradual itaas. Kung may pagbabago, gumaling ka doon. Pag itinaas mo, may parang sumakit. Doon ka sa frequency na kung saan na-adapt ng katawan natin. Kasi hindi naman ito contest ng pataasan o palakasan. Ang importante dito kasi yung pagiging consistent ng paggamit ng device. Hindi yung nakaroon na tayo ng ginhawa, stop na natin ang device. Ang importante kasi kaya siya P90, 90 days ang recovery. Kaya maganda kung ito 2 times a day natin at consistent siya. Kasi para yung nagbukas, gusto mo magpakulo ng tubig. 'Di ba nagbukas ka ng ng iyong stove, ng kalan. Pag nilakasan mo, kukulo yan. Pag tinigil mo, pero kahit mahina ang kulo niyan, basta consistent, ay yung mahinang apoy ng kalan mo, basta consistent, kukulo yan hanggang mag-momentum. So, ganun din yung katawan natin. Kasi, kaka-adapt lang ng frequency, kinakailangan talaga maging consistent yung paggamit para ma-recover. Kasi, pagkakaalam ko, doktora, our body is nagpapalit talaga yan eh. Yung skin natin, di ba, doktora? Skin, bone, muscle natin. So, kung araw-araw natin siya gagamitin at saka pagiging consistent, mas lalong makikita natin yung benefits, lalo na kung nagre-regenerate siya. So, yun yung mga testimonial ko sa frozen shoulder, kaya ko siya nabanggit, Sir Charlie. Kung prospect po na yung anong tawag doon sa procedure na binabawasan ng tubig sa katawan? Depende po kung saan pong area Sa lungs. binabawasan. Sa Sa lungs lungs, binabawasan. opo. Tapos meron dito sa ibabawasan yung tubig. Pwede Opo, po ba yun? yun pong
naka-thoracostomy tube, yun pong ini-inserta ng thoracostomy tube para po mabawasan ng Yeah. Yeah. ng tubig sa lungs. Okay, Doc. Actually, wala naman pong bakal na pag nilalagyan yan kasi yun pong thoracostomy tube po is plastic po siya. Mm. Pero siguro po kasi medyo mahina ang resistensya pagka ganon, or baka kasi mag-cause ng bleeding, ito po yung heat. Pagka po may heat, nag-i-increase po yan ng bleeding. Kaya hindi po yan pwede sa may regla. Baka humakalakas ng bleeding. So, kung habang may sugat po or freshly galing po sa operation, siguro po wag muna nating i-advise paggamitin. Kasi baka po magkaroon ng bleeding. Tsaka kasi, depende po kasi yung tinatanggal sa lungs. Minsan po may fluid, minsan po ang tinatanggal is water. Pagka po minsan po is nana, minsan po is blood. So, depende po kung ano sigurong klaseng fluid. Pag blood siguro, wag lalo, dahil baka nga mag-increase ang hemorrhage, kasi ito po yung mainit. So, baka po mag-increase ang bleeding tendency pagka po may pagpagamitin natin. So, siguro po wag muna. Hintayin po natin siyang nandun na po siya sa pagaling na stage para makatulong lang po itong gumaling. Po, Yung doktora, ang pong- gusto ko malaman dahil contraindicated yung machine sa lung disease at saka sa Sa heart cardio. disease. Apo. Ang sabi naman ni Captain Arnel, meron daw siya, yung sister niya, kung ilan daw yung stent, gumagamit daw yung sister niya. So, kasi ako, concerned ako dahil marami akong alam na gano'n na gusto kong i-recommend, pero, skeptical dahil it's considered a heart disease. Kung Yeah. nagka-stent, Ako na po kaya, Captain po ito. Okay. Based upon the sa mga usapan ngayon, kasi we're all new to the product. I'm already in using this product po for over a year. I started with 2, and then we found out that even on 1, napakalakas na po ng nabibigay na bagay or frequency ng number 1. The reason why we want to stay with the parameters of the legalities or the usage, kasi may precaution po yan eh. When you receive your product, dalawa po yung kanilang sinasabi doon. One of them is heart problems and one of them is respiratory. And my sister have those both. Kaya hindi ko po siya nire-recommend kasi I don't want to go against the policy of the company. Why? Because we are not the only ones. I mean po, there will be people that might not like the success of this product and the PMF. So sinabi ko po sa sister ko, if you look into that, but you're my sister, it's your it's your health. As a matter of fact, she didn't want to buy the product kasi nga I'm coming from the network marketing side and I introduced her to a lot of things, but she has one of the worst case scenarios. She has asthma, she has allergies, she has 8 stents, she's taking insulin, she's injecting insulin. So what else can I say? Sabi ko po sa kanya, it's your choice. However, these are the contraindications or the cautions that you have to because if something happens, they will blame this product. Why? Because it's still, they're also looking into the marami dyan, mga doctors, sorry to not to offend our medical field, we don't want to interfere also if they're on medication. We don't want to say don't take this anymore, you already have frequency, so we can't say those things. But now we know that this is a very powerful and a very helpful product. So in conclusion, we just tell them it will help any condition, and we just need to be careful and avoid whatever they are saying on those cautionary things that they have that comes with the machine. And that's playing it safe, po, because 1 alone will be good, just like what Ms. Pearly said, be consistent. Ako po, nasa number 4 pa rin ako. Sometimes 5. Why? Because I'm not in a hurry. I know my body will adjust to it because some people, they had their problems for years, like my sister, and we cannot just jump in. Just like when you go jogging, when you haven't done your physical activity, mag-bowling kayo, mag-basketball kayo, you will feel pain because the body's not geared up to adapt to that immediate result or immediate thing that it is still foreign into the body.
So again, it's more of safety po, and I hope everybody's listening. If you have someone, please pay attention to them. Ask them, do you have any heart condition? Do you, so I can increase this to 2 or something. And then the water po important, because it's not about just, we hear this and it's everybody have a different situation. So again po, and I'm keeping repeating, I don't want to be redundant, but safe is better than be sorry po. So just pay attention to that, and then we're all going to cruise with this in this journey po with a great result for everybody. As we see po, on the frozen shoulder, meron po ditong gumamit yung kanyang kamay, hindi na niya mahawakan ng mga kutsara, and then in just 30 minutes, nag-aarimonding na siya. So, and then also frozen shoulder, there are some results. In one sitting po, they already have great results. But like the doctor said, again, we just, we just be using it po in a way na tayo po ay hindi nagmamadali dito kasi it does have a powerful effect already. So let's just use it po in a cautionary way. So that's it po. Thank you. I hope that helped in some of the new people that are listening today.